Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, purihin ang iyong pangalan na ako ay pinagpala na maimbitahan na simulan ang bagong trabahong ito. At nagpapasalamat ako sa iyo na narinig mo ang aking mga panalangin. Panginoon, nasasapik ako sa pag-asang magsimula sa bagong lugar na ito ng trabaho at hinihiling ko na ihahanda mo ako sa lahat ng paraan para sa mga hamon na naghihintay, Panginoon. Alam ko na tayo ay tinawag na gawin ang lahat sa buhay bilang para sa Panginoon. At bagaman sa nakaraan ay hindi pa ito ginagawa, ipinagdarasal ko na habang ginagampanan ko ang bagong posisyon na ito, tulungan mo akong mamuhay at magtrabaho sa isang paraan na tunay na nagpaparangal sa iyo. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mga tao ay magiging tulad na ako ay nagtatrabaho sa tabi. Ngunit ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako upang maging asin at liwanag sa bagong posisyon na ito. At Panginoon, ipinagdarasal ko rin na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay maaaring may isa o dalawang kasamahan sa trabaho na nakakaalam at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, alam ko na sa lahat ng bagay ay dapat nating purihin at pasalamatan ka. At kaya pinupuri ko at pinasasalamatan kita, Panginoon, para sa pagkakaloob ng bagong trabahong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pakiramdam ko ay lumalabas ako sa threshold ng isang ganap na bagong simula na may kabuuang pagbabago sa aking pamumuhay. Panginoon, alam ko na ito ay isang kahangahangang pagkakataon na magiliw mong binuksan para sa akin at ipinagdarasal ko na ikaw ay kasama ko upang mamuno at gumabay. Habang sinisikap kong masanay sa napakaraming pagbabago sa aking buhay, ipinagdarasal ko na manatiling malapit ka sa akin at na hindi ako lumayo sa iyong panig o maging maligamgam sa aking saloobin sa mga bagay ng Diyos. Tulungan mo akong panatilihing matatag ang aking mga mata kay Jesus at magtiwala sa lahat ng aking sinasabi at gawin mo sa iyong mga kamay na may kakayahan. Ipagdasal ko, manalangin ako, ang lahat ng kailangan kong gampanan, ang mga gawain at tungkulin na hinihiling sa akin na gawin ng may biyaya at tapang. At ipinagdarasal ko na ang aking kagalakan ay matatag na maaayos kay Jesus at upang ako ay mapalakas ng lahat ng kapangyarihan mula sa itaas. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O Diyos, ngayon ay iniaalay ko muli ang aking sarili sa altar at nagdarasal bilang isang nananalangin ng matanda. Lord, naniniwala ako, tulungan ang aking kawalan ng pananampalataya. Tila kinikilala niya na ang kanyang pananampalataya ay masyadong mahina
Ang mayroon siya ay mabuti, ngunit ninanais niya ang isang mas malakas na pananampalataya. Kaya't nananalangin ako ngayon para sa isang pananampalataya na hindi mapapawi, isang pananampalataya na hindi kailangang makita. Panginoon, habang iniaalay ko ang aking sarili na muli ngayon, tulungan ang aking pananampalataya na lumakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin sa simula ng bagong araw. Salamat, Panginoon, sa pagdadala sa akin ng ligtas sa isa pang gabi at sa simula nitong bagong araw na iyong ginawa. Panginoon, wala akong ideya kung ano ang dadalhin ngayon, ngunit ipinagdarasal ko na ito ay isang araw kung kailan ka itinaas sa aking buhay. Isang araw kung kailan ako lumalakad sa espiritu at katotohanan. Ihanda mo akong, Panginoon, para sa lahat ng mga pangyayari na maaaring mangyari. Tulungan mo akong tumayo ng mabilis at maging asin at liwanag sa lahat ng nakakasalamuha ko. Panginoon, inilalagay ko ngayon sa iyong mga kamay at nagtitiwala sa iyo na idirekta ang aking araw hanggang sa ibalik ko ang aking ulo sa aking unan ng pagtulog. Hinihiling ko na maging sa abala o sa katahimikan ang iyong gagawin. Napapaligiran man ako ng maraming tao o manatili sa pag-iisa ng sarili kong kumpanya, hinihiling ko na nandiyan ka para magdirekta at mamahala. Ipinagdarasal ko na ang mga salita ng aking bibig at ang mga pagmumuni-muni ng aking panloob na pagkatao ay maging kasiya-siya at katanggap-tanggap sa iyo sa buong araw na ito. At naway ang iyong kalooban ay gawin sa aking buhay sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin sa simula ng bagong taon. Salamat, Panginoon, para sa simula ng isang bagong taon at habang kami ay humakbang palabas sa hindi kilalang hinaharap. Ipinagdarasal namin na ikaw ay makasama namin, pinangungunahan at ginagabayan kami. Tinuturuan at inilalapit kami sa isa't isa at sa iyong sarili. Salamat na ang iyong matatag na pag-ibig ay hindi tumitigil at ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan, O Panginoong Jesus. Alam natin na ang mga panahong ito kung saan tayo nabubuhay ay nagiging puno ng paghihirap at lalong nakaka-stress. Ngunit Ama, ang ating pag-asa ay nasa iyo, sapagkat ikaw ang ating tapat na Diyos na nangako na hindi tayo iiwan o pababayaan. Ama, habang tayo ay humahakbang sa hangganan ng isang bagong taon na may mga hindi maiiwasang problema at sakit, inilalagay ko ang aking kamay sa iyo, Panginoon, at magtiwala ka sa iyo na akayin mo ako sa tamang daan na dapat kong lakaran. Dahil ikilala ko si Ama na walang mas ligtas na lugar na mararating kaysa sa paglalakad sa pakikisama sa iyo. Sa paglabas natin
Sa hindi kilalang kinabukasan, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay na isang buhay na hain. Naway gamitin mo ako para sa iyong papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin ng pasasalamat para sa aking bagong buhay kay Kristo. Mahal na Ama sa langit, ang aking puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat na aking pinagkatiwalaan kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat, Panginoon, na ikaw ay namatay upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Salamat na ikaw ay pumunta sa krus para sa akin at kinuha ang lahat ng kaparusahan na nararapat sa akin. Salamat na pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan bilang isang libreng regalo ng iyong kamanghamanghang biyaya. Pinupuri at pinasasalamatan kita sa pagpunta ko sa lupa bilang isang tao at pamumuhay ng isang perpektong buhay upang ikaw ay maging sakripisyo para sa kasalanan, ang sakripisyo para sa aking kasalanan. Kung wala ito, ay nanatili akong patay sa aking mga paglabag at walang pag-asa sa mundo. Walang mga salita na sapat upang ipaliwanag ang aking pasasalamat at papuri sa iyo. Ngunit Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa bagong simulang ito. Ang bagong simula na ito kapag maaari akong lumabas sa mundo. Alam na ako ay naligtas at tinanggap sa iyong pamilya bilang anak ng Diyos. Panginoon, gusto kong matuto ng higit pa tungkol sa iyo at magtanong sa araw-araw. Gusto ko buksan mo ang aking mga mata upang makita ka at ang aking mga taenga upang marinig kayo. Buksan mo ang banal na kasulatan upang magkaroon ako ng mas malalim na kaalaman tungkol sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagiging aking Ama. At salamat sa iyo para sa aking bagong buhay kay Kristo na aking tinanggap sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig at salamat na mayroon akong katiyakan na balang araw ay makikita kita sa langit at makikilala kita gaya ng pagpapakilala ko sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat para sa bagong simula at bagong simula. Salamat, Panginoon, na ikaw ay kasama namin upang humantong at upang gabayan sa aming makalupang lakad. Salamat na buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa amin kapag ang ibang mga pinto ay nakasarado at sa mga oras na sa tingin namin na kami ay umabot sa isang patay na dulo sa aming buhay. Salamat para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito, ang bagong simula, at ipinagdarasal ko na makasama mo ako habang sinisikap kong umangkop sa aking bagong sitwasyon at kapaligiran. Dalangin ko sa Panginoon
na ito ay hindi lamang isang bagong simula, kundi isang bagong simula kung saan ikaw ay naging isang sentral at lalong mahalagang bahagi ng lahat ng aking ginagawa. Alam na sa loob at sa aking sarili ay wala akong magagawa. Ngunit magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Bigyan mo ako ng lakas, ng loob na lumabas sa hindi alam. Mahigpit na hawak ang iyong kamay. Alam mo na ikaw ay naka-schedule sa bawat hakbang ng aking buhay at ipinangako upang gabayan ang aking bawat hakbang. Habang tinitingnan ko si Jesus, ang may akda at finisher ng aking pananampalataya. Sa iyong kamay ay inilalagay ko ang bagong simulang ito at nagpapasalamat sa iyo na sa iyong lakas, ito ay maaaring isang bagong simula na nagsisimula at nagpapatuloy sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan at pag-ibig. At ipinagdarasal namin na ang iyong perpektong kapayapaan ay mapupuno ang aming mga puso at ang aming tahanan at ang iyong mapagbiyayang pag-ibig ay palibutan ng aming pamilya upang kami ay magkaisa sa pag-ibig at isa sa iyo. Pagtibayin mo kaming sama-sama at naway pag-isahin mo kami ng iyong kagalakan sa matamis na pakikisama sa isa't isa at sa iyo. Bigyan mo kami ng iyong pag-asa sa aming mga puso at pagpalain ang lahat ng bumibisita sa bahay na ito. Salamat sa pagbibigay ng lahat ng kailangan namin ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. At pigilan mo kaming kumapit ng mahigpit sa mga material na bagay ng mundong ito. Alam mo na naganda ka ng isang makalangit na tahanan para sa lahat ng nasa pamilya ng Diyos. Naway, ang iyong pagpapala ay nakasalalay sa amin at sa iyong tahanan, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating na araw. Hanggang sa dumating ka upang dalhin kami upang makasama ang iyong sarili magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyong Panginoon sa pagdadala sa amin sa tahanan na ito na iyong ibinigay para sa amin sa napakaraming paraan. Salamat sa lahat ng pagmamahal na suporta na natanggap namin mula sa napakaraming tao na tumutulong at sumusuporta sa amin sa maraming iba't ibang paraan upang lumapit sa aming tahanan at manirahan sa lugar na ito. Kami ay nagtitipon ngayon upang mag-alay ng aming taos-pusong pasasalamat para sa iyong mapagbiyayang provisyon at upang ipagdarasal ang iyong pagpapala at kapayapaan sa amin at sa aming tahanan at mga kapitbahay. Naway ang iyong presensya ay manatili dito sa amin at maaaring ito ay isang lugar na pagtanggap sa lahat ng maaaring pumasok sa loob. At Panginoon,
ipinagdarasal namin ng iyong pangalan ay luwalhatiin dito. Mananatili sa bawat silid ng aming ipinagdarasal at naway ang sikat ng araw ng iyong umiinit na pag-ibig ay pumasok sa puso ng lahat ng dumarating sa pintuan. Naway ito ay palaging isang lugar na bukas at nakakaengganyo sa iba. Bantayan mo kami sa mga estratehiya ng masama at naway ang iyong banal na espiritu ng biyaya ay maglibot sa aming tahanan at ibuhos ang iyong sari-saring pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mahal na Diyos, kami ay manhid ng kalungkutan dahil nadama namin na ginabayan mo kami sa bahay na ito. Ngunit ngayon ay naghaharap kami sa forced closure at hindi namin alam kung aling paraan ang liliko. Panginoon, gusto naming magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay at muli kaming pumupunta sa iyo upang ipagdarasal ang aming biyaya sa amin at sa aming tahanan. At upang tanungin iyon sa iyong awa at pipigilan mo ang pagriremata sa ito. Panginoon, hinihiling namin na itago mo kami sa aming tahanan at ipagkaloob mo kami sa lahat ng bagay. Panginoon, ang aming tiwala ay nasa iyo at tulungan kaming ibigay ang lahat ng aming mga problema at takot sa iyo. Naglaan ka para sa amin sa nakaraan at ipinagdarasal namin na patuloy ka magbigay para sa amin sa hinaharap. Panginoon, nabasa namin ang tungkol kay Habakuk sa Biblia na nahaharap sa ilang kakilakilabot na mga sakuna. Ngunit sa kabila ng lahat ng kakilakilabot na problema na kailangan niyang harapin, ang kanyang pananampalataya ay nananatiling matatag at ligtas sa iyo. Panatilihin tayong matatag na Panginoon at maging pag-asa natin sa panahon ng kaguluhan. Tulungan kaming magtiwala sa iyo kahit anong mangyari. Tulungan mo kaming Panginoon upang mapanatili ang aming pag-asa at tiwala sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang aming tulong at lakas. Ang aming pagtatanggol at pagtatanggol ang aming provider at provision. Salamat Panginoon, sa iyong mga kamay ay ipinangako namin ang aming tahanan at kinabukasan at inihiling sa iyo na dalhin kami sa mga pakpak ng agila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ang aking maliit na kusina, Panginoon, at naway ito ay isang lugar kung saan ako nagtatrabaho ng may pasasalamat para sa lahat ng mga pagpapala sa iyong dinadala dito. Naway ang maliit na kusinang ito ay maging kanlungan ng kapayapaan at kaginhawaan, pagmamahal at kagalakan sa lahat ng pumapasok para sa isang maliit na chat o nangangailangan ng isang salita ng paghihikayat. Panatilihin mo ako mula sa hangal ng pagkabalisa, ngunit sa halip naway maging isang lugar kung saan ang lahat ng pumapasok sa pintuan na ito ay nagtagpo ng mainit na pagtanggap at naway ang ating pag-uusap ay matlagyan ng asin na puno ng biyaya at katotohanan. Salamat sa supply ng pagkain na buong pagmamahal mong ibinibigay para sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Habang
inihahanda ko ang pagkain, naway pagnilayan ko ang kagandahan ng iyong pagkatao at ang maraming mahalagang pangako na iyong ibinubuhos sa aming buhay. At Panginoon, naway lagi nating makuha ang ating espiritual na pagkain mula sa iyong salita. Habang nakatayo ako sa aking maliit na lababo, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay tulad ng dalisay na buhay ng tubig na ang buhay. Habang inuhurnong ko ang aking tinapay at mga cake, pinagpapala kita na ikaw ang tinapay ng buhay na ipinadala mula sa langit upang pakainin ang aming mga puso at upang mabuhay. Pagpalain ang aking maliit na kusina, Panginoon, at naway ang lahat ng aking sabihin at gawin sa loob ng mga pader na ito ay gawin ng gaya ng sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, marami akong problema sa pera at mga natitirang bayarin at hindi ko mabayaran ang lahat ng pagkukumpuni na kailangan sa aking tahanan upang mapanatili itong ligtas. Panginoon, alam kong dinala mo kami sa lugar na ito at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, pananatilihin ligtas ang infrastruktura ng aking tahanan hanggang sa pagtagpuan ang pananalapi upang gawin ang mga kinakailangan pagkukumpuni. Panginoon, protektahan ang mga pader at ang bubong ng aking tahanan, ang mga pinto nito at ang bintana nito. At ipinagdarasal ko na panatilihin mo kaming mainit habang papalapit ang taglamig at pigilan ang anumang mangyari na magdudulot sa amin ng karagdagang gastos. Ama, alam ko na walang kapangyarihan na gawin ito. Ngunit alam ko na ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit sa lahat, isa sa iyong mga anak. Dalangin ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay ipinagkaloob ang aking kahilingang ito. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay totoo. Tulungan mo ako mapanatili ang aking tiwala sa iyong pangako na tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, salamat sa aking tahanan. Ipinagdarasal ko na ito ay maging isang lugar ng kapayapaan at paghinga. Naway isara natin ang pinto sa bawat kasamaan na maghahangad na pumasok ng hindi nakikita at makagambala sa kalmadong katahimikan nito. At naway ang lahat na sinasalita at ginagawa ng loob ng mga kota nito ay maging kasiya-siya sa iyong paningin at paggalang sa iyong pangalan. Panatilihin ang lahat na nakatira dito mula sa pagbigkas ng mga pabaya na salita na maaaring saktan o akusahan, ngunit sa halip naway ang anghel ang iyong presensya ay magkampo sa loob ng mga dingding na ito at naway ang iyong mga pakpak ng proteksyon ay lumilim sa bawat isa. Protektahan ang mga puso at isip ng lahat ng pumapasok at umaalis dito. At maaaring walang masamang pag-iisip o makasariling pag-uugali o lumampas sa hangganan nito. Naway ang kagandahan ng iyong pag-ibig ay dumaloy sa puso ng lahat ng pumapasok sa mga pader nito, upang ang ating mga tahanan
ay may ilawan ng pagmamahal at biyaya na nagmumula lamang sa iyo. Upang ang ating tahanan ay maliwanagan kung paanong ang ginuntuang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana at sumasayaw sa paligid ng silid, na nagbibigay ng liwanag at init sa lahat. Habang nakikiusap kami sa pagsasama-sama araw-araw, ipinagdarasal ko na naroon ka sa aming mesa habang kumakain kami. Makinig sa aming mga pag-uusap, umupo sa amin habang kami ay tumatawa at nagpapahinga ng magkasama. At manatili sa bawat isa kahit na ang mga oras ng kadiliman upang kami ay gumising na na-refresh at handa nang gawin ang iyong utos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, si Joshua ang nagpapahayag na para sa akin at sa aking buhay ay maglilingkod tayo sa Panginoon. Ama, iyon ang aking araw-araw na panalangin na ang aking tahanan ay maaaring isang lugar kung saan ikaw lamang ang Panginoon at ikaw lamang ang sinasamba at pinaparangalan. Ipinagdarasal ko na ang bawat miyembro ng aking sambahayan ay pipiliin na paglingkuran ka bilang kanilang Diyos, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat na aming papuri at paglilingkod. Naway ang bawat isa sa atin ay maghangad na parangalan ka sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Paligiran ang bawat miyembro ng buhay na ito ng iyong pagmamahal at proteksyon kapwa sa araw. At sa buong oras ng kadiliman, tulungan ang bawat isa sa atin na mahalin ka ng buong puso at kaluluwa at isip at espiritu, at mamuhay sa paraan tunay na naglilingkod at nakakalulugod sa iyo. Pagpalain ang bawat miyembro ng aming tahanan na aking ipinagdarasal. At Panginoon, saan man pumunta ang sino man sa amin, naway panatilihin ka nating lahat bilang sentro ng ating buhay. Naway alalahanin ng bawat isa ang pag-ibig at biyaya ng iyong ibinuhos sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang tubusin ang aming buhay mula sa pagkawasak. Salamat, Ama, na ikaw ang aming Diyos. Amen. Mahal na Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa iyo sa aming tahanan na iyong ibinigay para sa amin. Panginoon, alam ko na wala kang anumang bagay upang ihiga ang iyong ulo. Wala kang lugar na matatawag mong tahanan mo kapag naglakad ka sa mundong ito. Tulungan mo akong hawakan ng basta-basta ang mga bagay sa mundong ito, at huwag hayaang maging ganoon kahalaga ang mga ito. Kaya sinimulan kong tingnan ang mga ito bilang isang anyo ng idolo sa aking buhay. O Panginoon, alam ko na ang aking tahanan ay puno ng marami maliliit na kayamanan at mga keepsake na napaka-espesyal sa akin, at nagpapasalamat ako sa iyo para sa bawat isa. Ngunit Panginoon,
alam ko na rin na ang lahat ng mayroon ako ay nagmula sa iyo. At ang lahat ng pag-aari natin ay kaloob ng biyaya mula sa iyo. O Panginoon, tulungan mo akong huwag kumapit ng maigpit sa mga bagay ng mundong ito. Ama, alam ko na ang aking tunay na tahanan ay nasa langit at naghanda ka ng isang lugar para sa akin doon. Tulungan mo akong panatilihin ang mga bagay na ito sa kanilang tamang pananaw. Naway maging matalino ako at magpasalamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin, kundi pati na rin panatilihin ang aking puso sa mga makalangit na lugar. Inaasahan ko ang araw kung kailan mo ako dadalhin sa napakagandang tahanan na inahanda mo para sa akin sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama Diyos, sa isang mundo na patuloy na nagbabago at sa isang lipunan na may lahat maliban sa tinanggihan ang katotohanan ng iyong salita, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aming hindi nagbabagong tagapagligtas, na nakakaalam ng wakas mula sa simula at may sinukob sa palad ng kanyang kamay. Bumuo sa akin ng isang hindi natitinag na tiwala sa pag-asa na itinakda sa harap ko. Pagkaalam na kay Kristo ay natanggap ko na ang iyong kaloob ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Naway matuto ako ng higit pa at higit pa sa iyong banal na katangian at perpektong katangian para sa lahat ng pagkakakilala ko sa iyo ay higit akong nagtitiwala sa iyo. At lalo akong nagtitiwala sa iyo kapag lalo kitang minamahal. Bumuo ka sa akin ng isang hindi natitinag na pag-asa sa iyong mga pangako. Alam na sa kabila ng kasamaan na tila nakakasakal ng lahat ng mabuti at dalisay, ang iyong mga plano at layunin para sa sangkatauhan balang araw ay may sakatuparan. Sa araw na iyon, si Kristo ay nagiging lahat sa kabuuhan, at ang buong mundo ay ipapasakop sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay namumuno at naghahari sa lupa bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naway umasa ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan at mamuhay sa kanyang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ang aking pag-asa ay nasa iyo lamang habang naharap ako sa maraming bagyo ng buhay na tila patuloy na humampas sa aking pintuan, na may pagtaas ng intensity. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, upang tumingin sa iyo at mapanatili ang pag-asa na mayroon ako sa iyo. Alam na kung wala ka ay wala ako, ngunit sa iyo, sa timon ng aking buhay, ay mayroon akong lahat ng kailangan kong manindigan ng matatag sa pananampalataya. Panginoon, salamat sa iyo na sa pamamagitan ng iyong biyaya, ako ay ginawa ng isang bagong paglikha kay Kristo
at salamat sa iyo para sa pangako ng pag-asa na itinakda sa harap ko sa Kanya. Salamat na ang aking pag-asa ay itinatag sa iyo sa sandaling una akong naniwala. Ngunit patawarin mo ako, Panginoon, sa loob ng mga taon na alam kong naanod ako sa malayo sa iyo habang sinusubukan ko sa sarili kong lakas. Ngunit patawarin mo ako upang maging kapitan ng ang aking sariling buhay at makipag-ayos sa pamamagitan ng maliliit na pag-alon at pag-alon nito sa pamamagitan ng aking sariling husay at puso. Panginoon, hinihiling ko ang iyong kapatawaran sa pagiging pabaya sa aking relasyon sa iyo, sapagkat ikaw ang karapat-dapat sa aking papuri at pasasalamat. Para sa iyo lamang ang pinagmumula ng aking buhay at ang saklaw ng aking pag-asa. Ikaw ang tapat na pastol ng mga tupa at ang bato na kanino ang aking pag-asa ay itinatag. Panginoon, ipinagdarasal ko na habang ang tindi ng mga bagyo sa buhay ay tumataas sa paligid ko, upang ako ay makapit sa iyo at ipahinga ang lahat ng aking pag-asa sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, na ang aking walang hanggang kinabukasan ay itinayo kay Kristo Jesus, ang aking Panginoon, at ako ay nananalangin na ako ay makahawak ng walang pag-aalinlangan sa pag-asa na mayroon ako sa Kanya. Alam na siya na namatay sa krus upang bayaran ang alaga para sa aking mga kasalanan, at iginuhit ako ng kanyang mga tali ng walang hanggang pag-ibig sa kanyang pamilya. Ay tapat upang tapusin ang mabuting gawain na kanyang sinimulan sa aking buhay, sapagkat ang kanyang salita ay tumatayo ng mabilis magpakailanman. Naway hindi ko malilimutan kung kanino ang aking pag-asa ay itinatag. Alam na siya ay naging kasalanan para sa akin upang ako ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Naway manindigan ako sa pagtatapat ng aking pananampalataya at bumuo ng isang buhay na pag-asa na nakatayo ng mabilis sa araw ng kaguluhan. Alam na sa Kanya ay maaari kong harapin ang lahat ng ibinabato sa akin ng buhay na ito. Ang aking pag-asa ay tunay na binuo sa walang mas mababa kaysa sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang katuwiran. Salamat sa buhay na pag-asa na mayroon ako sa Kanya. Sa Kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, ng ating pag-asa na nakaugat at nakabatay kay Kristo Jesus ay hindi lamang para sa mundong ito, ngunit may pinakamaluwalhating at walang hanggang pananaw, sapagkat gaya na sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, na kung tayo ay umaasa lamang sa buhay na ito, mas maaawat tayo sa sinuman. Ngunit papuri sa Diyos na ang ating pag-asa ay kay Kristo, na kung tayo ay kay Kristo na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at sa paggawa nito,
ay naging mga unang bunga ng mga namatay sa Panginoon. Salamat, Ama, na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at si Kristo Jesus at ang ating pinagpalang pag-asa na buong pananabik nating hinihintay. Na nalalaman na kapag nakita natin siya ay mababago tayo sa kanyang pagkakahawig. Anong maluwalhating pag-asa ang mayroon tayo sa kanya? Isang pag-asa na nakakatiyak para sa atin sa langit, kung saan pinupuri at niluluwalhati natin ang iyong banal na pangalan. Naway itakda natin ang ating puso at isipan sa mga bagay sa itaas. Alam na si Kristo ay nakaupo sa kanyang kamay ng Diyos, na ang ating buhay ay itinago kay Kristo sa Diyos, at tayo ay kumpleto sa Kanya. Ama, salamat sa espiritual na pag-asa na mayroon tayo kay Jesus. Ang pagkaalam na siya ang ating buhay na walang hanggan at sagana, at kapag siya ay lumitaw din, tayo ay lilitaw na kasama niya sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, gusto kong purihin at pasalamatan ka sa buhay na pag-asa na mayroon ako kay Kristo, Jesus na aking tagapagligtas. Salamat na siya ay kahapon, ngayon at magpakailanman, at na ako ay inilagay sa pagkakaisa sa Kanya. Salamat sa tiwala kong katiyakan na mayroon ako sa Kanya. Alam na ang aking walang hanggang kinabukasan ay ligtas para sa akin sa mga makalangit na lugar kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas. Salamat ng aking pag-asa sa matatag na pagkakaangkla sa Kanya ay walang hanggan at pagkatiyak kay Kristo. Ang bato ng aking kaligtasan, at ako ay nananalangin sa araw-araw na iyon, ay maaari akong lumapit ng mahigpit sa pinagpalang pag-asa na itinakda sa harap ko. Nakatingin kay Jesus, ang may akda at tapos ng aking pananampalataya. Alam na ang aking Panginoong Hesukristo ang sandigan ng aking kaluluwa, at sino ang parehong sigurado at matatag, tapat at totoo. Pinupuri ko at pinapasalamatan kita sa aking kahangahangang pag-asa kay Kristo na namatay para sa akin upang ako ay magkaroon ng kasaganaan ng pag-asa sa mundong ito. At sa mga darating na panahon, buhay na walang hanggan, sa Kanya maging tapat ng papuri at kaluwalhatian, mundong walang wakas. Amen. O Kordero ng Diyos, na kapwa sa pamamagitan ng iyong halimbawa at tuntunin, ay nagbilin sa amin na maging maamo at mapagpakumbaba. Bigyan mo ako ng biyaya sa buong buhay ko, sa bawat pag-iisip at salita at gawain, upang gayahin ang iyong kaamuan at kababaang loob. Pahiyain mo sa akin ang buong katawan ng pagmamataas. Ipagkaloob mo sa akin na madama na ako ay wala at wala, at na ako ay karapat-dapat ng anuman kundi kahihiyan at paghamak.
Ngunit paghihirap at kaparusahan, ipagkaloob mo, O Panginoon, na wala akong anumang bagay na hanapin at upang ako'y makadaan sa lahat ng mga tanawin ng buhay, na hindi umarap ng aking sariling kaluwalhatian, kundi magsitingin ng buo sa iyo at kumilos na buo para sa iyo. Huwag na akong magsalita ng anumang salita na may kaugaliang papuri sa akin, maliban na lamang kung kinakailangan ito ng mabuti ng aking kapwa. At kahit na pagkatapos ay mag-ingat ako, baka pagpagaling ako ng iba, aking sugatan ang aking sariling kaluluwa. Ipaalam sa akin ang mga tainga at puso na huwag nang isara sa papuri na nagmumula sa mga tao. Bigyan mo ako ng pangamba sa palakpakan, sa anumang anyo at sa anumang dila ay dumarating. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa silong ng impyerno, ni ipakalat ko man sa mga paa ng iba. Sino mang mamamatay sa gayon, ang kanilang dugo ay sumaka nila at huwag sumaka nila ang aking kamay. O tagabigay ng bawat mabuti at sakdal na kaloob, kung sa anumang panahon ay ibig mong gawin sa pamamagitan ng aking kamay, turuan mo akong makilala kung ano ang aking sarili mula sa kung ano ang iba, at ibigay sa iyo ang mga bagay na sa iyo, tulad ng lahat ng kabutihan na ginawa sa lupa ay iyong ginagawa sa iyong sarili. Hayaan mo akong bumalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Hayaan mo ako bilang isang dalisay na kristal. Bilang isang dalisay na kristal, ipadala ang lahat ng liwanag na ibinuhos mo sa akin. Ngunit huwag kailanman i-claim bilang aking sarili kung ano ang iyong nag-iisang ari-arian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama sa langit, napakahirap panoorin ang mga taong mahal natin na nagdurusa sa pagkawala ng memorya. Kaya hindi man lang nila maalala ang kanilang asawa o mga miyembro ng pamilya. Panginoon, ang dalamhati na sanhi nito ay napakasakit para sa lahat ng kasangkot. At kaya itinataas namin ang lahat ng kailangang pangalagaan ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya na dumaranas ng Alzheimer's disease o iba pang anyo ng pagkawala ng memorya. Ibuhos ang iyong awa at biyaya sa lahat ng nagdurusa sa ganitong paraan at magbigay ng pasensya at kaaliwan sa mga kailangang manood habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay unti-unting nawalay sa kanila. Bigyan mo sila ng malalim na pakiramdam ng iyong presensya at bigyan sila ng lakas ng loob na harapin ang pagkawala na dulot ng kondisyong ito sa lahat ng apektado. Panginoon,
ilapit mo sa mga kinakailangang dumaan sa proseso ng pagdadalamhati sa kanilang pagkawala, habang kinakailangang patuloy na pangalagaan ang kanilang mahal. Naway mapuno ng iyong perpektong kapayapaan ang kanilang puso at mapalakas sila ng iyong sapat na biyaya sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa lakas sa pagkawala. Panginoon, Ikaw ang gumawa sa amin sa iyong larawan na may mga damdamin at damdamin. At ako ay nasasaktan ng labis dahil sa pagkawalang ito. Panginoon, lubos akong nalilito sa lahat ng nangyayari at halos hindi ko alam kung aling paraan ang gagawin. Kailangan ko lang ang iyong lakas upang itaguyod ako sa panahong ito ng napakalaking pagkawala at labis na kalungkutan. Alam ko na sinasabi ng Biblia na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. At Panginoon, ang aking sakit ay napakalalim na talagang kailangan ko ang iyong biyaya at lakas upang aliwin at tulungan ako sa oras na ito. Hinihiling ko sa iyo na lumapit sa akin at hayaan mo akong madama ang iyong presensya sa tabi ko. Sa mahirap na oras na ito ng labis na kalungkutan, bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso at aliwin mo ako. Akayin mo ako sa pamamagitan ng tahimik na tubig at ibalik ang aking kaluluwa. Pigilan mo ang aking pananampalataya mula sa pag-aalinlangan. Ilapit mo ako sa iyong puso ng pag-ibig at itali mo ang aking kaaliwan. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay dumating upang pagalingin ang wasak na puso at i-refresh ang kaluluwa ng mga nasaktan. Panginoon, ngayon hinihiling ko na tulungan mo ako at palakasin mo ako sa panahong ito ng pagkawala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa mga bata na nawalan ng magulang. Loving Lord, Ikaw ang nagsabing magdusa sa maliliit na bata na lumapit sa akin. At ngayon ay espesyal nating iniisip ang maraming bata na nawalan sa iyo o higit pang mga magulang dahil sa sakit o aksidente, o kahit na dahil sa paglisan, pagpapakamatay o pagkakulong. Ama, ngayon ay itinataas namin ang lahat ng nawala ng magulang o nahiwalay sa kanila sa anumang kadahilanan. At ipinagdarasal namin na ang iyong espesyal na kaginhawaan at biyaya ay ipaabot sa mga batang ito sa panahon ng pagkawala at trauma. Hinihiling namin na lalapit ka sa bawat isa at tulungan silang tanggapin ang pagkawala ng isa sa pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Ipinagdarasal namin na ang kanilang pagkawala at kalungkutan ay hindi mapapansin ng ibang mga nasa hustong gulang. Ngunit bibigyan mo ang mga tamang tao na maglilingkod sa kanila at magbigay ng angkop na kaginhawaan at suporta sa panahong ito
ng pagkawala. Naway makilala ka ng bawat bata bilang kanilang Ama sa langit at tanggapin mula sa iyo ang kaginhawaan ng isang mapagmahal na magulang. Naway makilala kayo ng bawat bata upang sila ay maging matatag na emosyonal na mga nasa hustong gulang na nagtiwala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas at kaibigan. Ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa mga nakaharap sa pagkawala ng isang minamahal. Mapagmahal na Ama, dinadala ko ang mga iyon sa iyo na nahaharap sa pagkawala ng isang mahal sa buhay ngayon. At ipinagdarasal ko ang iyong espesyal na biyaya at kaaliwan sa lahat ng nagdadalamhati sa panahong ito. Ikaw ang dakilang Diyos ng kaaliwan at ipinagdarasal ko na abutin mo ang iyong bisig ng pag-ibig at iguhit ang lahat ng kanilang harapin ang buhay ng mag-isa. Isang buhay na wala ang kanilang mahal sa buhay, sa iyong sarili. Ipinagdarasal ko na ang iyong banal na espiritu ay aliwin ang lahat ng nagtitiwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Alam kong balang araw ay makakatagpo tayong muli ng mga mahal sa buhay na namamatay sa Panginoon. Ngunit ipinagdarasal ko rin ang mga hindi nakakakilala sa iyo at nananalangin na sa oras na ito ng kalungkutan ay lalapit ka sa kanila. Bigyan mo sila ng pagmamahal at aliwin na nagmumula lamang sa iyo at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga panalangin para sa pagkawala ng buhok. Ama sa langit, salamat sa iyo na kami ay natatakot at kahangahangang ginawa at alam mo ang lahat tungkol sa amin. Kahit na ang mismong mga buhok sa aming ulo ay binibilang. Ngunit Panginoon, alam mo na ang aking pagtaas ng pag-aalala ay ang aking buhok ay tila lumalabas sa isang nakakabahala. At ito ay nagdudulot sa akin ng isang makabuluhang pagkabalisa. Panginoon, hinihiling ko na itigil mo ang mabilis na pag-unlad ng problema sa buhok at ipinagdarasal ko na maaari kong mahanap ang tamang solusyon upang ang nakakabahalang pagkawala ng buhok na ito na umuusad sa ganoong nakakabahala na bilis ay matigil at mababaligtad din. Panginoon, kung mayroong anumang bagay na aking kinakain o ginagawa na maaaring maging sanhi nito, hinihiling ko na ipaalam mo ito sa aking pag-unawa. At kung mayroong anumang bagay na dapat kong gawin o hindi dapat gawin na iyong dadalhin, ipakita sa akin ng napakalinaw. Pakiusap, Panginoon, sa iyong biyaya at awa, hinihiling ko na pagalingin mo ako sa pagkawala ng buhok na ito at hayaang muling maging malusog at malakas ang aking buhok. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga panalangin para sa pagkawala
ng trabaho. Panginoong Hesus, kami ay nakaharap sa pagtaas ng bilang ng mga kalalakihan at kababaihan na nahihirapang makakuha ng trabaho at panatilihin ito. Dahil sa patuloy na lumalagong mga numero ng kawalan ng trabaho, habang may iba pa na patuloy na nag-aalala na ang trabaho na mayroon sila ay walang katiyakan. Alam na anumang araw ay maaaring nahaharap sila sa isang permanenteng at pagkawasak na pagkawala ng trabaho. Panginoon, ito ay nagdaragdag sa stress sa mga individual at sa kanilang mga pamilya, at ipinagdarasal namin na marami ang bumaling sa iyo at hanapin ka. Alam na ikaw lamang ang isa kung kanino sila makakahanap ng permanenteng solusyon, tunay na seguridad at pangmatagalang kapayapaan ng isip. Panginoon, bilang isang bansa at bilang isang mundo na tinalikuran na namin kayo at naghasik ng pambansang kawalan, tayo ay nasa proseso ng pag-aani ng isang pandaigdigang kawalan. At Ama, ikaw lamang ang sagot sa ating individual, komunidad at pambansang problema. Naway magsisi tayo sa ating mga kasalanan bilang mga individual na Kristiyano na lumayo sa iyo at pinahintulutan ang mga bagay ng mundong ito na maimpluwensyahan ang ating relasyon sa Diyos. Naway magsisi tayo bilang iyong simbahan at katawan ni Kristo, sapagkat nakompromiso natin ang katotohanan ng kasulatan at pumikit sa mga kasamaan na nakalusot sa ating mga lugar ng pagsamba. Naway magsisi tayo bilang isang bansa at bumalik sa Panginoon nating Diyos, at naway tumingin tayo sa iyo na maging isa at tanging pinagmumulan ng ating pag-asa. Alam na kapag bumalik ang Panginoong Hesus, ay sa wakas maitatama ang mga problema ng buhay. Ito ay hinihiling natin sa pangalan ni Hesus. Amen. Panalangin para sa pagkawala ng isang sanggol. Mahal na Diyos, I only had my baby for such a very short time, and now my little one has gone. Ang aking pakiramdam ng kalungkutan at pagkawala ay tulad na ito ay higit sa normal na kalungkutan, dahil ang maliit na buhay na ito ay inalis ng maaga na tila walang kabuluhan. Panginoon, hindi ko maintindihan. Para sa aking bahagi, nararamdaman ko ang sakit sa aking pagkawala at galit na hindi ito dapat nangyari at maaaring napigilan. Pakiramdam ko ay walang magawa na gumawa ng anuman at may gaanong malalim na ugat na pakiramdam na hindi pag-unawa. Ngunit madalas hindi namin naiintindihan ang dahilan na ang mga bagay na nangyayari sa buhay, hindi ba, Panginoon? Hindi ko talaga maintindihan, ngunit mangyaring tulungan mo ako na manalangin ako. Sino pa ang maaari kong puntahan sa oras na ito maliban sa iyong Ama na Diyos? Sino pa ang nakakaunawa kung ano ang mawala ng anak na mahal
at inaalagaan mo ng labis. Ngunit nahaharap ka rin sa matinding kalungkutan at lubos kang pamilyar sa mapait na kalungkutan, sapagkat nawala mo ang iyong sariling mahal na minamahal na anak sa isang malupit at walang kabuluhang paraan sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, hindi ko maintindihan, ngunit nais kong magtiwala sa iyo. Alam na balang araw ay lilinisin mo ang bawat luha sa aming mga mata. Tulungan mo akong tanggalin ang aking pagkawala. At bagaman alam kong hindi ko malilimutan ang aking sakit, ipinagdarasal ko na sa pamamagitan nito ay lumago ako sa paraang maaari akong maging suporta sa iba na dumaranas ng katulad na mga kalungkutan at nakararanas ng kanilang sariling malalim na pakiramdam ng pagkawala. Kaya Ama, sa iyong mga kamay ay ginawa ko ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, hinihiling ko ang iyong kaaliwan at kapayapaan para sa mga mahal na taong ito na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang anak. Panginoon, ang munting ito ay dinala sa mundo at inilagay sa kanilang pamilya. At ngayon ay kailangan nilang dumaan sa kalungkutan ng pagkawala ng gayong kayamanan. Ang puso ko ay nasisira para sa kanila. Panginoon, alam mo ang sakit at kalungkutan na kanilang pinagdadaanan at naiintindihan mo ang kalungkutan at kalituhan na kanilang kinakaharap, na dapat ay may bahid ng napakaraming hindi nasagot na mga tanong kung bakit ito nangyari sa kanila. Lumapit ka sa kanila sapagkat ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sino ang nangako na aliwin ang bawat isa sa atin sa lahat ng ating paghihirap at sakit? Ministro sa kanilang mga pangangailangan at Panginoon, sa kabila ng kalungkutan na kanilang pinagdadaanan, sa sandaling ito ay ipinagdarasal ko na ito ay magdadala sa kanila sa isang lugar kung saan ibinibigay nila ang lahat ng kanilang mga pasanin at sakit sa iyo at nagtitiwala sa iyo na dalhin sila sa pagkawala ng batang ito. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoong Jesus, salamat na Ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa lahat ng aming mga panalangin, maging ang mga panalangin kung saan ang isang sagot ay tila mahabang panahon sa pagdating. Salamat na iyong naririnig at sinasagot ang lahat ng iyong mga anak na lumalapit sa iyo sa mapagpakumbaba na puso. Hindi umaasa sa ating sariling mga kakayahan o sa ating sariling halaga, ngunit sa merito at katwiran lamang ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Turuan mo ako, Panginoon, upang maging matiyaga sa aking mga panalangin
at matutong maghintay ng tahimik at mapagkakatiwalaan para sa iyong perpektong oras. Alam na sa lahat ng bagay, ikaw ay nagtuturo at nagsasanay sa akin upang maging mas katulad ni Kristo sa lahat ng aking mga gawa at paraan, kabilang ang aking pagdarasal. Panginoon, turuan mo akong manalangin ayon sa iyong perpektong kalooban. At nananalangin ako na gaano man katagal kailangan kong maghintay. Hinihiling ko na turuan mo akong maging matiyaga sa aking paghihintay at magtiwala sa iyong salita para sa lahat ng iyong ipinangako. Salamat, Panginoon, na ako ay iyong anak at ikaw ang aking ama. Salamat na sa pamamagitan ni Jesus, maaari akong sumigaw, Aba, Ama. Alam kong mayroon akong ganap na access sa iyong trono ng biyaya. Kapag ako ay dumating sa iyo sa kahinaan at kababaang loob ng puso. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, napakahina at hangal ko kapag pumupunta ako sa iyo sa panalangin. Dahil madalas kong hindi alam kung ano ang aking ipinagdarasal o kung paano mabuo ang mga kaisipan ng aking mga puso sa mga salitang may katuturan. Ngunit Panginoon, isang kaaliwan na basahin sa banal na kasulatan ang mga banal na espiritu ay nariyan para sa akin sa lahat ng aking mga kahinaan. Kasama na ang mga oras na nahihirapan akong manalangin. Salamat, Panginoon, na kahit hindi ko alam kung ano ang dapat ipagdasal o kung ano ang nais ng Diyos na ipagdasal ko. Ang banal na espiritu ay kahit papano ay manalangin para sa akin sa isang hindi maipahayag na paraan. Salamat sa dakilang kaaliwan na ito sa aking kaluluwa. Tulungan mo akong manalangin sa paraang nakaluglugod sa iyo, Panginoon. Kahit na ang mga salita ay hindi darating. Tulungan mo akong mapuot sa kung ano ang masama at kumapit sa kung ano ang mabuti. Tulungan mo akong maging mabait sa iba na umiibig at parangalan ang ibang tao kaysa sa aking sarili. Mangyaring Panginoon, tulungan mo akong maging masaya sa pag-asa, matiyaga sa paghihirap, at tapat sa panalangin, at tapat kahit na hindi ko alam kung ano ang dapat ipagdasal. Salamat, Ama sa langit, para sa gawain ng banal na espiritu sa aking buhay at para sa pribilehiyong makapunta sa iyo sa panalangin. Kahit na wala akong sinasabi, purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Mapagmahal na Panginoon, salamat na ikaw ay tumatahan sa akin at ako sa iyo, at na ang iyong nilagyan ang lahat ng iyong mga anak ng napakagandang pribilehiyong ito ng panalangin. Salamat na ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay nagbukas ng daan para sa amin na dumating ng buong tapang sa trono ng biyaya, at upang mag-alay
ng mga panalangin sa iyo sa oras ng pangangailangan. Panginoon, turuan mo akong manalangin sa paraang mabisa at puno ng kapangyarihan ang aking mga panalangin kapwa sa mga tao at sa iyong Ama. Ama sa langit, napakaraming kaluluwa ang nawawala sa kanilang mga paglabag at kasalanan at nabibigatan ng kalungkutan at pangangalaga. Napakaraming tao, Panginoon, ang nahaharap sa walang hanggang hiwalay sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, ang pinakamahusay na paraan upang manalangin para sa mga taong ito na nangangailangan sa iyo. Ama, alam ko na hindi ang iyong kalooban na ang sinumang tao ay mapahamak at mahiwalay sa iyo magpakailanman. At sa gayon, ang Panginoon ay nagdadala ako ng nawawalang mundo sa iyo at ilatag ang kasulatan na iyon sa harap ng iyong trono ng biyaya. Ipinagdarasal ko na sa iyong awa, ikaw ay hahatulan ang marami sa nawala at namamatay na mundong ito ng kanilang mga kasalanan at ang kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Dalhin ang marami na ipinagdarasal ko sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesus, upang ang iyong pangangailangan ay luwalhatiin sa kanilang buhay, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa mga darating na panahon. Isinasamo ko ito sa kahangahangang pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas at hari. Amen. Mapagmahal na Ama, turuan mo akong manalangin tulad ni Jesus na nananalangin mula sa isang puso na kaisa mo araw-araw, upang sa lahat ng bagay ay nananalangin ako sa iyong mabuti at perpektong kalooban. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking mga panalangin ay maging isang matamis na insenso na umaangat sa iyong trono ng biyaya, at na sa pamamagitan ng aking mga panalangin ang iyong pangalan ay itaas sa itaas at luluwalhatiin. Pagmamahal, Panginoon, kaya maraming beses ko mahanap na ang aking kalooban upang manalangin ay kaya mahina at na ang aking kakayahan upang manalangin ay naimpluwensyahan ng mga hinahangad ng aking sariling puso, na kung saan ako ay na-realize na maaaring hindi ang iyong kalooban o kahit nasalungat sa iyong mabuti at perpektong kalooban. Turuan mo ako na manalangin ng wasto. Turuan mo akong manalangin sa mabuti at perpektong kalooban, at ilayo mo ako sa pagdarasal ng makalaman na mga panalangin na mabuo sa aking sariling puso at hindi ganap na kaisa ng iyong mga plano at layunin. Panginoon, kung minsan ang aking laman ay mahina habang ako ay pumupunta sa iyong trono ng biyaya sa panalangin, ngunit hinihiling ko kay Ama na ikaw ay magpapanibago ng tamang espiritu at bigyan ako ng kapangyarihang manalangin sa espiritu at katotohanan
sa paraang nakalulugod sa iyo. Salamat sa iyo para sa kahangahangang pattern ng panalangin na mayroon ako sa Panginoong Hesus. Turuan mo akong manalangin tulad ng ginawa niya. Tanging ang mga bagay na matuwid at nakalulugod sa iyong paningin. Hinihiling ko ito sa banal na pangalan ni Hesus. Amen. Mahal na Panginoong Hesus, isang pribilehiyo na mayroon tayo bilang iyong mga anak na binili ng dugo upang makapasok sa silid ng trono ng biyaya at dalhin ang ating mga panalangin at pagsusumamo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya Amang Diyos, turuan mo akong manalangin. Mangyaring turuan mo akong manalangin sa Panginoon. Ang aking puso ay nananabik na manalangin sa paraang nakalulugod sa iyong Ama, upang ang aking mga panalangin ay kapwa makapangyarihan at mabisa. Gusto kong makilala ka ng mas mabuti upang malaman ko ang iyong kalooban. Pagkatapos, maaari akong manalangin sa iyong perpektong mga plano at layunin, hindi lamang sa aking sariling buhay at sa buhay ng mga mahal ko, ngunit gayon din sa isang mundo kung saan ang mga nawawalang tao ay namamatay at ang mga kaluluwa ay nasa kawalan ng pag-asa. Ngunit Panginoon, naiintindihan ko na kung paanong ako ay nananahan sa iyo at nagpapahinga sa aking pagod na kaluluwa sa iyong mapagmahal na mga bisig, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa iyong banal na espiritu. Araw-araw sa espiritu at katotohanan, ang aking mga panalangin at pagsusumamo ay makakamit ang mga kahangahangang resulta ng nagpaparangal sa iyo. Turuan mo sa akin ang iyong kalooban at nananalangin ako sa pamamagitan ng iyong salita at naway ibaling ng iyong gabay na Espiritu Santo ang mga kaisipan ng aking puso sa mga bagay na iyong pinlano at nilayon. Kung magkagayoy, tunay akong mananalangin sa iyong kalooban upang ang iyong pangalan ay maluwalhati sa aking buhay at sa buhay ng iba. Turuan mo ako araw-araw na manalangin ayon sa nararapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.